Secretary John Vic, sir, tama niyo po yung statement Ayun niyo. ang problema eh. Oo, ano Eto, sa ano habol kanya niya. hamon? Ha? Yung mga nagdududa dyan. Nagdududa. Oo. Pwede naman kayo mag-volunteer. Tutulak namin doon para makita ninyo kung pareho ang lalabas. Kung pareho talaga. Mali ka doon, Secretary. Para ba sinasabi, itinulak talaga si Cabral. Diba? Kasi para maging pareho yun, dapat pareho nang gagawin. So, sir, tama niyo po yung statement Yun niyo. ang problema eh. Delikado tayo. Kasi bumukang bibig ng isda, nahuhuli yan. Oo nga. No, slip of the foot, always recover, pero slip of the tongue. Oo. Nako. Oo nga. Ibig sabihin, ganito nangyari kay Jose Cabral, ikaw, pag tinulak ka namin, ganyan din ang mangyayari sa'yo. Therefore, itinulak ba si Cabral? Yun na nga, no. Yan kasi alam natin, sabi niya, tumalon. Ayun nga. Dapat Nagpatihulog. pumunta kayo rito at Nagpatihulog pa lang. tumalon din kayo para makita nyo kung pareho. Dapat ganun eh, di ba? Dapat ang sinabi niya, pumunta kayo rito, magpatihulog din kayo. Oo. Pabibidyohan pa namin. Ayun. Di ba ka naman nagkamali lang si John Vic ng gamit ng salita? Ay, Jen, may tawag ang mga psychologists yan. Ano sabi? Yung subconscious, minsan mas totoo sinasabi. Ganun. Oo. Kasi pagka sinabi mo, yun ang sinasabi, nadulas. Oo. Di ba? Tama. Hindi mo tama. ni-rehearse. Nako. Yan ang problema. Bakit naman pumasok sa isipan natin na baka hindi totoo yung sinasabi na namatay si Jose Cabral? Ayan, isang angulo yan. Kasi Kinumpirma na ang katawan niya. Oo. Sabi nung asawa, talagang yun ang ano. kasi nangyari na po yan before. Nangyari na, ganyan-ganyan yung nangyari. Meron bang ganyang pangyayari na Eto, Jen, ha? Eto, may ito, kinover natin to nung reporter pa tayo eh. di ano yan, mga 2 years ago, bago-bago lang yan. May nakapagpaalala sa akin nung linggo, sabi niya, Oo. parang kaduda-duda kasi natatandaan mo may nangyari ng ganyan eh. Oo. Nung sinabi, ay oo nga, natatandaan ko yan. Natatandaan niyo po ba na merong isang kotse sa Norsagaray, Bulacan ang inireport na nasusunog. Oo. At may natagpo ang patay na babae, sunog na sunog sa loob ng kotse. Okay. So talaga namang may nangyaring nasunog ng kotse at may tao talaga. Meron tao. May babaeng namatay sa loob ng kotse. Oo, yan po ay yung nangyari sa Norsagaray, Bulacan noong 2003. 2003. Sino daw ang biktima doon? Nako, alam mo, nung inimbestigahan na, Oo. parang ganito. May ako po yung misis nung babae dyan. Dumating din yung mister. Oo. Eto ang problema. Bakit siya pinayagan na siya po yan eh. Kasi yung kotse, etc. Kotse. Oo. May mga gamit sa loob. Okay. May mga identification card. Okay. Sabi niya, misis ko yung nasa loob. Aha. Kaya ito ay nakakuha ng death certificate, Jen. Sa medical legal, ha? Tapos, yung death certificate ay ginamit ng abogado para mapawalang visa na yung mga kaso na nakapending sa Supreme Court. May kaso din yung tao na yon. Naka-appeal eh. Oho. Ang tinutukoy po natin ay si Maria Lourdes de Guzman, nakilala bilang Pajero Lady, Oho. na noong dekada 90 at early 2000 ay naging ito eh. Controversial issue. Controversial. Yes. Nakapagnakaw ng kotse, ng mga alahas, at kung ano-ano mahalagang bagay sa loob ng eksklusibong subdivision. Okay. Alam mo ba kung anong gamit niyang paano siya nakakatakas at nakakapasok? Oho. Ayun nga, Pajero. Kaya pala tinawag na Pajero Lady. Nung araw kasi yan, nung mga panahon na yan, ang Pajero ay Luxury car, high-end dyan. high-end, Tama. Para ka naka-fortuner niyan. Yan, Nung panahon na yan. Ang problema, nung siya po ay makasuhan, gumawa siya ng Ganyang senaryo. na ginamit niyang batayan para mapawalang sala siya sa kaso. Naniwala sa kanyang Supreme Court. Kasi nga naman, totoo naman yan. May death certificate, di ba? Totoo. Ang problema, So mayroon din mayroong breakthrough. Oo. Ano nangyari? Interesado ako dyan. After 2 years, Si may, 2005 na yan. 2005. Oo. May nagnakaw na naman. Meron na namang
suspect. Babae na naman. Na-aresto ito dyan. Okay. Pero tinignan, iba na itsura nito. Hindi naman si Pajero Lady ito eh. Oo, At saka si Pajero Lady. Kasi iba-backtrack yan eh. Diba? Iba-backtrack. Si Pajero Lady, patay na ito. Oo nga. Matagal ng 2 years ago na. Oo. Nung tinignan ng fingerprints, hala! Nabuhay ang patay! Humarap pa sa Senado yata yan eh. Si Pajero Lady. Humarap pa sa Senado yata yan eh. Hindi, maslog yun eh. Maslog ba yun? Maslog yun. Ayun, natuklasan din yan. Diba? Kala ko ba dati eh. Maslog. Iba naman pala yun. Nakatakas uli, si Pajero. Nahuli na naman. Hindi pala, nung ma-aresto ito, at nalamang, kaya pala hindi siya nakilala, facelift. Nagpa-plastic surgery. Plastic surgery talaga. Talagang binago ang itsura. Gumamit na ng mga iba't ibang pangalan. Ang problema, patuloy pa rin Ang problema mo, yung kasing tambak mo, hindi mo bababago hindi yan nabago, kaya Hindi nakilala siya. Oo. Ang pinakahuli nito, na-aresto siya noong September 2006. Ganun na naman ang ginagawa. Nagnanakaw na naman. Oo. Naaktuhan siya ng pamilya, Jen. Akala natin, iniwanan niya yung dating buhay. Pero bumabalik-balik pala yung sindikato niya, yung racket niya. Di ba, sasabihin, kasi ang problema kay Pajero Lady, siguro inisip niya, hindi siya nakaipon ng malaki-laki. Ano lang to, Hindi pa niya binago yung kanyang estilo, yung kanyang modus operandi. yung sa kaso niya, 4 na milyon lang. Anong una? Nung panahon na ito, ay medyo malaki na yun. Oo. Pero madaling maubos yun. Siguro, sa plastic surgery, Oo nga, no? ubos yun, di ba? Oo. Nung muli siyang maaresto, ay 2006, pero ang bilis niya na palagi siya nakakatakas. Magaling talaga, no? Parang yung pelikulang Catch Me If You Can. Magaling talaga ang niya. Systematic. Ito yung classic case na talagang may pumepeki talaga ng kamatayan. Pero sa ngayon ba, nakulong na yan yung Pajero Lady? Nakakulong pa rin ito eh. Nakulong na. Oo. Hindi na siya nagtangkang na gumawa nun. Ang tanong ko doon, sino yung nakitang patay doon sa loob ng Pajero? Alam mo, Jen, ang usap-usapan noon. Oo. Inanap ko kung may records, wala na, hindi na. Hindi na. Pero ang usapan noon, natatandaan ko, Jen, Oo. ito'y kumuha ng katulong sa probinsya. Ng kasambahay. Sa bahay. Na halos siguro kahawig ng katawan, etc. At nung mangyari yon na nawala siya, hinanap din yung babae na Yung kasambahay na yun. Hindi na nakita. Hindi na rin nakita. Pero hindi na nagingay yung mga kamag-anak siguro, no? Wala na. Hindi, siguro, wala rin naman silang kakayanan dahil baka malayong probinsya ang pinagmulan di ba? Ayun na nga, no? Oo, pwedeng sabihin, hindi, tumakas po rito, nagtanan o ano man Oo. Yan ang ibig sabihin na nangyayari talaga. So, meron talaga. Meron talagang nagtatangka at gumagawa talaga. At ito ay muntik na talagang, hindi ba? Muntik na siyang magtagumpay kung hindi siya nahuli-uli. Hindi kasi nag-group effort ata yan. Mag-isa lang. Mag-isa lang siya gumunag plano. Mag-isa lang siya. Mag-isa lang. Di napakadali kung ang dami mong kasabwat, di ba? Oo nga. Ay, pero again ito po, discussion na natin. Wala tayong, hindi natin sinasabing ito yung nangyari. Ito ay sinasabi lang natin na posible. Kung bakit may mga nagdududa sa ngayon. Tama. Dahil nangyari nga noon Nililiwanag po natin yan. Yung latest nga, yung Mary Ann Maslog dyan Yan, isa pa yan. Humarap sa Senado pa yan Ito naman, ito medyo malapit-lapit kasi pondo ng gobyerno ito Oo. Textbook scam noong 1998. Oo. Gumagamit din siya ng iba't ibang pangalan at nagpagawa din ng death certificate, Jen. Oo. Ito yung sinasabi mo na Ito yung baga-baga yan, Na-investiga pa sa Senado. Humarap pa sa Senado. Akala niya, hindi siya makikilala Ayun, iba ang pangalan ginamit. Hindi Mary Ann Maslog. Nung tiningnan din dyan, yung kanyang, fingerprint din Tsang itsura niya, na-detect. Nagpa-plastic surgery, pero ilong lang ata binago. Ganun ba? Nagpa-plastic din ba? Hindi, baka Parang hindi naman. Ayaw nga, ilong nga lang, Parang, dati kasi matangos yung ilong niya, ginawa niya yata ang pango. Tapos nag-face mask lagi Sa Bangsamoro pala siya kasi, ayun nga,
umulit siya ng ng panloloko eh. O 2024 nanloko na naman eh. Totoo. Well, ako naman sa kabilang banda na so sana ay makapagpalabas pa ng mas matitibay na kasi ngayon ang nagpapahayag lagi ay si Secretary John Vic Remulla sa usapin at sa kaso nitong si Catalina Cabral. Nako, may hamon siya dyan. May hamon. Nako, may hamon. Ha? Sabi niya, scientific ay talagang pinatutunayan nila. Eto. Oo, ano kanya hamon? Oo, sige. Sa mga hindi naniniwala na eto talagang nangyari, ha? Yung mga nagdududa dyan. Nagdududa. Oo. Pwede naman kayo mag-volunteer. Tutulak namin doon para makita ninyo kung pareho ang lalabas. Kung pareho talaga. Mag-volunteer na kayo. Itutulak namin kayo dito. Malalim din talaga si ano? Ibig sabihin ba nun, itinulak nila? Para itutulak namin doon. Kasi hindi naman tinulak yan. Di ba sabi niya? Sabi niya, suicide eh. Magkaiba magkaibang lalabas din. Pagka tinulak mo, hindi parehong lalabas. Dapat pumunta kayo rito at tumalon kayo. Dapat ganon, di ba? So, mali ka doon, Secretary. Para ba sinasabi, itinulak talaga si Cabral? Di ba? Kasi para maging pareho yun, dapat pareho na gagawin. Sige nga, tumalon din kayo rito. Dapat ganun sana, no? Ang sabi niya, tutulak namin doon para makita nila kung pareho ang lalabas. Kung parehong lalabas, ibig sabihin, therefore, itinulak nyo ba si Cabral doon? Delikado. Oo nga, no? At kapag ang ginawa niyo, malamay, may kaso kayo. Ay, ano problema? Halimbawa, may nagpunta tayo, Juan de la Cruz, may Juan de la Cruz, ako po, pupunta nga natin, sige nga, itulak mo nga po ako kung pareho talaga lalabas. Malamang, hindi pareho kasi pati kayo makukulong. Halimbawa dyan, pumayag ka, itinulak. Kung pareho lumabas, ibig sabihin, tinulak din talaga yung... Oo nga, no? Di ba? Oo. Siya naghamon dito, hindi naman natin sinabi. Itutulak din namin kayo, sabi ba niya? Oo, itutulak namin doon para makita kung pareho ang lalabas. Ibig sabihin, ganito nangyari kay Jose Cabral, ikaw pag tinulak ka namin, ganyan din ang mangyayari sa'yo. Therefore, itinulak ba si Cabral? Yun na nga, no? Yan kasi alam natin, sabi niya, tumalon. Ayun nga. Dapat pumunta kayo rito at tumalon din kayo para makita nyo kung pareho. Dapat ganun di ba? Dapat ang sinabi niya, pumunta kayo rito, magpatihulog din kayo. Pabibidyohan pa namin. Ayun. Di ba? Sabi niya, ang problema dyan, sabi nga nung matatanda, mag-iingat ka sa isda. Sa isda? Pagka kasi bumukang bibig ng isda, nahuhuli yan. Oo nga, no? Kaya mas mabuti sa isda, hindi na bumubuka bibig Naalala ko na naman si Kato Otoy, lagi ko narinig yun. Slip of the tongue. Naku po. Slip of the foot, always recover, pero slip of the tongue. Nako. Secretary John Vic, sir, ipakitama niyo po yung statement yun ang problema delikado tayo dyan. Lalo na yung sumunod may para makita nila kung pareho ang lalabas, kung pareho. Pareho. Ibig sabihin, same scenario. Same result. Same scenario. So, ang scenario sinasabi niya, pag itinulak, ganun ang mangyayari mo, katulad na parehong-pareho nung nangyari kay Cabral. Anong iisipin mo nun? Oo nga, no? So, hindi tumalon yun. O hindi itinulak yun. Hindi nagpatihulog, no? Oo. Di ba ka naman nagkamali lang si John Vic ng gamit ng salita? Diyan, may tawag ang mga psychologists yan. Ano sabi? Yung subconscious, minsan mas totoo sinasabi. Ganun. Kasi nakakadami na sila. Nakakadami na kayo. Diba? Kasi hindi mo ginamit yung inisip mo na, baka mali sabihin ko. Kasi pagka sinabi mo, yun ang sinasabi, nadulas. Diba? Tama. Hindi mo ni-rehearse. Yan ang problema.